Naisip mo na ba na ang krus sa krus ni Jesus ay nagtago ng isang espiritual na lihim na nakakagulat na maaari mong ganap na mabago ang iyong paraan ng pag-unawa sa pananampalataya? Ang makikinig sa iyo ay hindi mahahanap sa karaniwang pangangaral o sa karaniwang mga pahina ng Biblia na binabasa mo araw-araw. Maghanda upang matuklasan kung ano ang pinagmulan ng Orthodox Ethiopian Church sa loob ng maraming siglo. Dalawang makapangyarihang mga archangels, sina Miguel at Uriel, ay namamagitan ng direkta sa krus na kinokolekta ang dugo ni Jesus upang matupad ang isang banal na misyon na makakaapekto sa espiritual na kapalaran ng isang buong bansa. Ang aking kapatid ay nagbabayad ng pansin dahil ang malalaman mo ay maaaring magbago ng iyong kaugnayan sa Diyos. Magpakailanman at malalim na mabago ang iyong pananampalataya kay Hesukristo. Hinihiling ko sa iyo ang isang bagay na mahalaga. Nakaramdam ka na ba sa Diyos pagdududa sa iyong presensya o pagtatanong sa iyo kung nakikinig ba talaga siya sa iyong mga panalangin? Kung gayon, mapilit mong makinig sa kwentong ito. Sa pamamagitan ng pagbubunyag ng misteryo na ito, matutuklasan mo na kahit na sa pinakamasakit na sandali ng iyong buhay, ang Diyos ay nagpapadala ng tulong sa langit upang samahan ka at protektahan ka. Manatili hanggang sa katapusan ng video na ito sapagkat ang impormasyong ibabahagi ko ay napakalakas na maaari mong bigyan ka ng isang agarang espiritual na kapayapaan at bukas na mga pintuan ng hindi inaasahang pagpapala sa iyong buhay. Nais ng Diyos na ibunyag ngayon na hindi ka pa nag-iisa at ang kanyang pag-ibig at proteksyon ay palaging naroroon. Kahit na kung minsan hindi mo ito nakikita ng malinaw. Ngunit bago magsimula, nais kong malaman tungkol sa iyo. Ano sa palagay mo ang eksaktong mga archangels na sina Miguel at Uriel na may sagradong dugo ni Jesus? Isulat ang iyong opinyon sa ibaba sa mga komento dahil sa pagtatapos ng video na ito ay mauunawaan mo na ang Diyos ay kumikilos sa pambihirang at magagandang paraan. At tandaan, ang video na ito ay hindi lamang isa pang kwentong relihiyoso. Ito ay isang banal na tawag lalo na para sa iyo na inilaan upang mabago ang paraan ng iyong karanasan sa pananampalataya. Bigyan mo siya ng gusto ko. Nagbabahagi siya sa isang taong kailangang palakasin ang kanyang pananampalataya ngayon at mag-subscribe sa channel sapagkat ang paghahayag na ito ay maaaring maging unang hakbang patungo sa isang bagong yugto ng malalim at tunay na koneksyon sa Diyos. Alam nating lahat ang tradisyonal na kasaysayan ng pagpapako sa ating Panginoong Hesukristo. Pagdurusa, mga kuko na tumatawid sa kanilang mga kamay at paa, ang sibat na nag-drill ng panig nito. Ngunit mahal na kapatid, mayroong isang mas malalim at mas espiritual na kwento. Maingat na mapangalagaan ng simbahan ng Ethiopian Orthodox, isang katotohanan na lumilipas sa nakikita at direktang hawakan ng ating pananampalataya. Napatigil ka na ba upang isipin na marahil hindi natin alam ang lahat tungkol sa araw na iyon na ibinigay ng Diyos ang kanyang sariling anak para sa pag-ibig sa atin? Bueno, sa gitna ng sakit at paghihirap ni Jesus, ang mga archangels na sina Miguel at Uriel ay naganap ang isang pangunahing papel na magbabago sa iyong paraan ng pag-unawa sa mapagpasyang kaganapan na ito para sa sangkatauhan. Habang marami lamang ang makakakita ng isang tao na nagdurusa sa isang krus, ang buong kalangitan ay gumanti. Ang Diyos ay hindi lamang nag-iiwan sa mga nagdurusa para sa pagtupad ng kanyang kalooban at si Jesus ay walang pagbubukod. Doon, kapag tila na ang ating tagapagligtas ay inabandona, sina Miguel at Uriel, dalawa sa pinakamalakas na mga archangels na nabanggit sa Biblia, ay namagitan sa espiritual sa pagpapako sa krus. Bagaman para sa mga karaniwang tao ang lahat ay tila madilim at kalungkutan, ang mga anghel na ito ay kumilos sa isang higit na antas ng espiritual na ginagabayan ng banal na kamay ng Diyos. Ilang beses sa ating sariling buhay ang naramdaman natin na dumaan tayo sa katibayan lamang, nakakalimutan na ang Diyos ay nagpapadala ng mga anghel upang mapanatili tayo, pati na rin ang nagpapanatili ng kanyang anak sa mahahalagang araw na iyon. Sa Hebreo 1:14, malinaw na sinasabi sa atin ng Biblia na ang mga anghel ay mga espiritu ng paglilingkod na ipinadala sa serbisyo na pabor sa mga magmana ng kaligtasan. Ang banal na misyon na ito ay naroroon sa isang espesyal na paraan sa araw na iyon sa Kalbaryo. Natanggap ni Miguel at Uriel mula sa Diyos ang isang natatanging gawain sa langit na naroroon kasama si Jesus sa kanilang labis na pagdurusa. Ipinadala sila bilang mga tapat na kaibigan
hindi nakikitang tagapag-alaga, upang matiyak na ang Diyos ay perpektong matutupad, sa gayon ipinapakita na kahit na sa pinakamahirap at masakit na mga sandali, ang Diyos ay palaging nagtatrabaho para sa ating kaligtasan at espiritual na mahusay. Siguro sa sandaling ito ang aking kapatid, nagtataka ka kung bakit hindi mo pa naririnig ang tungkol sa hindi ka paniwalang kwentong ito dati. Totoo ito, ang ating pananampalataya ay madalas na limitado sa nakikita natin, ngunit patuloy na hinahamon tayo ng Diyos na lumalim sa kabila ng ibabaw upang hanapin ang mga espiritual na katotohanan na nakatago sa likod ng bawat kaganapan. Alalahanin natin na ang nakakasakit na sigaw ni Jesus sa Mateo 27:46. Aking Diyos, bakit mo ako pinabayaan? Marami ang naniniwala na ang Diyos ay talagang pinabayaan ang kanyang minamahal na anak, ngunit ang tradisyon ng Ethiopia na ito ay nagpapakita na malayo sa pag-abandona sa kanya. Inayos ng Ama sa Langit ang espiritual na pagkakaroon ng mga archangels na ito upang palakasin siya. Sa parehong paraan, ang Diyos ay nagpapadala ng espiritual na tulong sa ating buhay, kahit na kung minsan ay hindi natin ito nakikita ng malinaw. Siguro ngayon ay dumadaan ka sa iyong sariling personal na pagpapako sa krus, isang mahirap na pagsubok o sakit na tila hindi mapigilan, na katulad ng dinanas ni Jesus. Kung gayon, tandaan na ang Diyos ay hindi kailanman pinababayaan ka. Sa kabaligtaran, ipinapadala niya ang kanyang mga anghel at ang kanyang biyaya upang palakasin ang iyong pananampalataya sa mga kritikal na sandali. Naranasan mo na ba ang isang hindi nakikita na puwersa na humahawak sa iyo kapag naisip mo na hindi mo kaya? Iyon ang Diyos na kumikilos sa iyong buhay habang siya ay kumilos sa krus. Kung paanong naroon sina Miguel at Uriel upang mapanatili ang espiritual na si Jesus, gagawin ito ng Diyos sa iyo. Siya ay isang Diyos ng walang katapusang pag-ibig na hindi kailanman pinababayaan ang kanyang mga anak, at ang katiyakan na iyon ay dapat punan ng iyong puso ng kapayapaan at tiwala. Mahal na kapatid, ngayon naiintindihan mo na ang pagpapako sa krus ay higit pa sa isang makasaysayang yugto ng pagdurusa at sakripisyo. Ito ay isang palaging pagpapakita ng pag-ibig at pag-aalaga ng Diyos sa atin. Ang paghahayag ng kwentong ito, maingat na protektado ng tradisyon ng Ethiopian Orthodox Church, ay isang paanyaya na palalimin ang iyong pananampalataya upang matuklasan muli ang pagkakaroon ng Diyos sa iyong pang-araw, araw na paghihirap, at kilalanin na hindi ka nag-iisa sa iyong espiritual na landas. Hindi ba sa palagay mo mangha na malaman na palaging sinamahan tayo ng Diyos sa mga paraan na hindi natin maiisip? Kung nagulat ito sa iyo, maghanda, dahil halos hindi namin nagsisimula upang galugarin ang mga hiwaga ng nangyari sa araw na yon. Nais mo bang malaman kung ano ang ginawa ni Miguel at Uriel sa sagradong dugo ni Hesukristo? Well, magpatuloy sa akin. Dahil ang mga sumusunod ay mag-iiwan sa iyo kahit na mas magulat at lubos na palakasin ang iyong pananampalataya. Sa mapagpasyang sandali ng pagpapako sa krus, mahal na kapatid, isang bagay na pambihira at hindi nakikita para sa mga mata ng tao ang nangyari, isang bagay na lumampas sa ating pang-araw. Araw na pang-unawa, nang ipako ng sundalong Romano ang sibat sa tabi ni Jesus at umusbong ang dugo at tubig, tulad ng sinabi sa atin ng Ebanghelyo ni Juan, 19:34, isang langit na eksena ang nangyayari ng sabay-sabay. Maari mo bang isipin, kahit na sa isang iglap na habang ang mundo ay napansin ang pisikal na pagkamatay ni Kristo, ang langit ay namagitan sa isang sagradong gawain na nakatago para sa mga walang pananampalataya, tiyak na lumitaw ang Archangel Uriel na humahawak sa kanyang mga kamay ng isang maliwanag na chalice. Hindi nakikita para sa mga hindi nagtataglay ng mga espiritual na mata, handa na matanggap ang mahalagang dugo mula sa tagapagligtas. Ang chalice ng ilaw na ito ay hindi isang simpleng lalagyan, ngunit isang espiritual na pagpapakita ng banal na kapangyarihan at layunin na ipinagkatiwala ng Diyos mismo sa kanyang mga tapat na lingkod. Si Uriel na ang pangalan ay nangangahulugang ang Diyos ay aking liwanag, natutupad ang isang natatanging at transcendental na misyon na sumisimbolo kung paano ang banal na ilaw ay laging nag-expire ng kadiliman. Naisip mo ba kung bakit papayagan ng Diyos ang kanyang anak na mag-iwas ng walang sala na dugo sa krus? Ang sagot,
Mahal na kapatid ay nasa parehong tsalis ng ilaw na kumakatawan sa pagtubos ng mundo. Ang dugo na iyon ay hindi nawala ng walang kabuluhan, ngunit maingat na nakolekta, napanatili at nakalaan para sa isang banal na layunin na lampas sa pag-unawa ng tao. Ngunit si Uriel ay hindi nag-iisa sa espesyal na misyon na ito. Ang maandang, makapangyarihang Archangel Miguel, na kilala sa Biblia bilang tagapagtanggol ng matuwid at gerero laban sa masasamang puwersa, Apocalypse 7, na matapat na sinamahan siya. Si Miguel, na laging handang ipagtanggol ang kaluwalhatian ng Diyos, binabantayan ang gawa na ito ng may paggalang sa langit, na tinitiyak na walang makagambala sa sagradong gawain na ito. Kapatid, pagninilay ito, tulad ng pagtupad ng mga anghel na ito ng kanilang banal na misyon, ipinagkatiwala din tayo ng Diyos ng mga espesyal na misyon sa ating araw na buhay. Minsan hindi natin naiintindihan ang kahalagahan ng maliit o mahirap na mga gawain na ginagawa natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit tandaan na ang bawat kilos na ginawa sa pangalan ni Jesus ay may walang hanggang transcendence, bagaman hindi natin ito malinaw na nakikita. Siguro sa puntong ito tatanungin mo ang iyong sarili, bakit kolektahin ang magandang sakripisyo ni Kristo sa makalangit na tsalis na ito? Ang sagot, ang aking kapatid ay malalim na espiritual at nagbabago. Ang dugo ni Jesus, tulad ng sinabi ng Biblia sa Hebreo 9:22, ay pangunahing para sa atin gipagtubos dahil nang walang pag-ikot ng dugo walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang sagradong dugo na iyon na nakolekta ni Uriel sa maliwanag na tsalis ay kumakatawan sa walang hanggang tipan ng kaligtasan sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. Tulad ng inihatid ni Jesus ang kanyang buhay upang mailigtas tayo, tinawag din tayong ibigay sa Diyos. Sa tuwing nakikilahok tayo sa Eucharistia, kapag kumukuha tayo ng banal na hapunan, simbolikong nakikilahok tayo sa parehong espiritual na misteryo na naganap sa Kalbaryo. Sa wakas, mahal na kaibigan, nais ko ang mga pagmumuni sa lakas ng pananampalataya sa iyong pang-araw na buhay. Bagaman hindi natin laging nakikita ang mga banal na interbensyon, ang Diyos ay palaging kumikilos, nagpapadala ng mga anghel upang gabayan at protektahan ang ating sarili. Kung paanong isinagawa ni na Miguel at Uriel ang hindi nakikita ngunit makapangyarihang misyon, mayroon ka ring isang espiritual na misyon sa mundong ito na inatasan mismo ng Diyos. Kapag nakakaramdam ka ng pag-alinlangan, tandaan ang imaheng ito ng Chalice of Light, sapagkat sumisimbolo ito ng pag-ibig at patuloy na pag-aalaga ng Ama sa Langit patungo sa kanyang mga anak. Ngunit hindi mo pa rin alam ang hindi ka paniwalang kapalaran na inilaan ng langit para sa magandang dugo. Isang kapalaran na magbabago sa kasaysayan ng isang buong bansa. Nais mo bang matuklasan kung ano ang lugar na pinili ng Diyos ay upang mapanatili ang pinakamahalagang sakripisyo ng sangkatauhan? Pagkatapos, magpatuloy sa akin kapatid, dahil kung ano ang susunod ay magtaka ka pa. Mahal na kapatid, ngayon nais kong maglakbay ka sa akin sa kamangha. Manghang kwentong ito sa isang malayong lugar, puno ng mga espiritual na misteryo at tunay na pananampalataya. Ethiopia. Isipin sandali ang malakas na archangels na sina Miguel at Uriel. Maingat na dalhin ang ilaw na chalice na puno ng mahalagang dugo ni Hesukristo. Naglalakbay sila ng napakalawak na distansya mula sa Jerusalem hanggang sa mga taga-Ethiopia, na tinutupad ang isang sagradong misyon na ipinagkatiwala ng direkta ng Diyos. Ang kilos na ito, ang aking kapatid, ay hindi lamang kumakatawan sa isang gawaing anghel. Sumisimbolo din ito kung paano ang Diyos sa kanyang walang hanggan na karunungan ay pumipili ng mga tiyak na lugar at tao na magpakita ng kanilang kaluwalhatian at mabago ang buhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang Ethiopia ay hindi napili ng pagkakataon. Sa buong Biblia, nakikita natin na ang Diyos ay palaging nagtatatag ng mga espesyal na lugar upang ipakita ang kanyang plano ng kaligtasan, tulad ng kapag tinawag niya si Abraham sa Canaan o nang pinakawalan niya ang Israel at dinala siya sa lupang pangako. Sa parehong paraan, ang bansang Aprika na ito ay espiritual na minarkahan ng dugo ni Kristo na dinala ni Uriel na may kasigasigan at paggalang. Ang bawat pagbagsak na binubo ni Jesus ay maingat na naideposito sa mga madiskarteng puntos ng teritoryo ng Ethiopia. Sa gayon ay inilaan ang lupa ng mundong ito bilang sagrado,
isang walang hanggang simbolo ng sakripisyo ng anak ng Diyos. Ngayon, isipin ang iyong sariling buhay. Sa palagay mo ba ay minarkahan din ng Diyos ang ilang mga sandali at lugar sa iyong landas na may isang espesyal na layunin sa langit? Salamat sa interbensyon na ito, ang Ethiopia ay naging isang napiling lupain at pinagpala ng Diyos. At ito, mahal na kapatid, ay hindi lamang isang banal na alamat, ngunit isang tunay at malalim na pagmuni, muni ng plano ng Diyos na palawakin ang kanyang ebanghelyo sa mga hangganan ng mundo. Ang Biblia mismo ay nagpapaalala sa atin ng mga gawaon white na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ikaw ang magiging aking mga saksi hanggang sa huling bahagi ng mundo." Ang Ethiopia tiyak ay isa sa mga unang liblib na lugar na nakatanggap ng binhi ng pananampalataya. Kaya, kung naramdaman mo na malayo ka sa Diyos o na tila siya ay malayo, alalahanin ang malakas na kwentong ito sapagkat ang Diyos ay hindi nag-iiwan ng anumang sulok ng mundo o anumang mga puso na handa na matanggap ito. Siguro ngayon tatanungin mo ang iyong sarili, ano ang nangyari sa mga sagradong puntong ito sa Ethiopia? Bueno, ang sagradong dugo ay hindi lamang pinagpala ang lupa ng Ethiopia, ngunit ang mga minarkahang lugar na sa kalaunan ay magiging sagradong mga site at tanggapan ng mga mahahalagang simbahan at monasteryo. Ang mga lugar na ito hanggang ngayon ay pinarangalan ng milyong mga mananampalataya na nakakakita sa kanila ng isang direktang espiritual na bono kasama si Jesus at ang kanyang sakripisyo sa krus. Ito ay isang malinaw na halimbawa, ang aking kapatid, kung paano ginagamit ng Diyos kung ano ang tila hindi gaanong mahalaga sa mga mata ng tao, simpleng patak ng dugo na nabubuo sa mundo, upang mabago ang isang buong bansa at bigyan ito ng isang walang hanggang layunin. Ang Diyos ay maaari ring gumamit ng tila hindi gaanong kahalagahan ng iyong buhay upang makabuo ng malalim at walang hanggang pagbabago kung mananatili kang tapat sa iyong pananampalataya kay Hesukristo. Ngayon inaanyayahan kita na mag-isip tungkol sa iyong sariling espiritual na paglalakad. Ano ang mga sandaling iyon na hinawakan ng Diyos ang iyong buhay sa isang espesyal na paraan na nag-iiwan ng mga hindi mailalabas na marka sa iyong puso? Marahil sila ay mga sandali ng pagdarasal, isang espiritual na pag-urong o kahit nakatibayan na pinagdaanan mo ng may pananampalataya. Tulad ng Ethiopia, ang bawat mananampalataya ay may mga sagradong puntos sa kanyang buhay, ang mga espiritual na lugar na patuloy na nagpapaalala sa atin ng pagkakaroon ng Diyos at sa kanyang walang katapusang biyaya. Ang kwentong ito ay hindi lamang inihayag ang banal na pagpili ng isang bansa, ngunit personal na hamon sa atin na kilalanin na pinili din tayo ng Diyos na mabuhay at ibahagi ang kanilang ebanghelyo, anuman ang lugar kung nasaan tayo. Ngunit, ang paghahayag na ito ay nagsisimula lamang, kapatid. Nais mo bang malaman kung paano binago ng espiritual na katotohanan ito ang kasaysayan at kultura ng Ethiopia hanggang ngayon? Panatilihin sa akin sa paglalakbay na ito dahil ang darating ay higit na nagbubunyag. Ngayon ang aking kapatid, nakarating kami sa isa sa mga nagbubunyag na mga punto ng manghang kwentong ito. Kung paano naiimpluwensyahan ng makalangit na kilos na ito ang pagka-espiritualidad at kasaysayan ng Ethiopia. Mula sa mahimalang pagdating ng light chalice na dinala ni Miguel at Uriel, ang Ethiopian earth ay minarkahan magpakailanman na itinatag ang mga ugat ng isang pananampalataya na malapit ng mamukadkad na walang iba. Hindi lamang yakapin ng Ethiopia ang Kristyanismo, ngunit naging isa sa mga unang bansa na opisyal na kilalanin si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, tiyak sa ika-4 na siglo sa panahon ng paghahari ng dakilang hari na si Ezana. Napagtanto mo ba, mahal na kapatid, kung paano magagamit ng Diyos ang mga hindi nakikita na mga kaganapan upang mabago ang buong kurso ng isang bansa? Sa oras na iyon, kapag maraming mga rehiyon ng mundo ang nanatiling malayo sa mensahe ng ebanghelyo, inihayag ng Diyos ang kanyang banal na layunin para sa Ethiopia, na ikinonekta ito ng diretso sa pagtubos ng dugo ni Hesukristo. Ang makalangit na link na ito ay nagpalakas ng parehong pananampalataya ng mga naninirahan na ang bansa ay umunlad sa espiritual, na naging isang buhay na halimbawa ng nagbabago na kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang Ethiopia mula noon ay naging isang buhay na patotoo na ang tunay na pananampalataya ay hindi nakasalalay sa mga puwersang pampolitika o
o panlabas na impluensya, ngunit sa direkta at malakas na presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang mga tao. Katulad nito, tandaan ito, sa iyong personal na buhay, hindi mo kailangang umasa sa perpektong mga kondisyon upang mapalago ang espiritual, ngunit sa patuloy at tapat na pagkakaroon ng Diyos. Mahalaga na malaman mo rin, mahal na kapatid, na ang espiritual na pamana na ito ay nagbigay ng malalim na tradisyon na tumatagal hanggang sa araw na ito, habang ang ibang mga bansa ay nakaranas ng iba't ibang mga pagbabagong anyo sa kanilang mga paniniwala sa mga siglo. Ang Ethiopia ay nanatiling matatag at matatag sa kanilang pananampalataya. Ang espiritual na himala na ito, batay sa tradisyon na ipinadala ni na Miguel at Uriel, ay nagsumite ng isang malakas at natatanging pagkakakilanlan ng Kristiyano. Maaari mong tanungin ang iyong sarili, paano ko mailalapat ang araling ito sa aking sariling espiritual na buhay? Bueno, tulad ng paglaban sa Ethiopia ng mga pagsusuri sa kasaysayan, salamat sa lakas ng mga espiritual na ugat nito, maaari mo ring harapin ang anumang hamon sa iyong landas kung mananatili kang nakaugat kay Kristo. Alalahanin ang mga salita ni Jesus sa Mateo 7:20-25 tungkol sa pagbuo ng aming bahay sa bato upang pigilan ang mga espiritual na bagyo. Ang kasaysayan ng Kristyanismo ng Ethiopia ay nagtuturo din sa amin ng isang bagay na mahalaga tungkol sa katapatan sa gitna ng mga paghihirap. Ang bansang ito ay hindi lamang pinananatili ang pananampalataya ng Kristiyano na buo, ngunit pinalawak at lumalim pa kahit na napapaligiran ng mga teritoryo kung saan ang ibang mga relihiyon ay nanaig. Ito ang humahantong sa atin upang pagnilayan ang ating sariling katapatan sa Diyos, lalo na kung nabubuhay tayo ng mga mahihirap na sandali o nakakaramdam ng nag-iisa sa ating pananampalataya. Kapatid, marahil ngayon ay naramdaman mo na dumadaan ka sa mga komplikadong sandali kung saan ang iyong pananampalataya ay tila nag-stagger. Kung gayon, tandaan ang halimbawa ng bansang Aprika na ito na ang pagka-espiritualidad ay pinalakas ng tumpak sa gitna ng mga magagandang hamon sa kasaysayan. Panatilihin ang iyong pag-asa at tiwala sa firm ng Diyos na hindi kailanman pinababayaan ang mga mananatiling tapat. Sa wakas, mahal na kapatid, isinasaalang-alang na ginamit ng Diyos ang tradisyon ni na Miguel at Uriel upang ipaalala sa amin na walang gawa na ginawa sa kanyang pangalan ay walang-walang hanggang mga kahihinatnan. Minsan iniisip natin na ang aming maliit na gawa ng pananampalataya ay hindi napansin. Ngunit ang kwentong ito ay malinaw na nagpapakita sa atin kung paano maparami ng Diyos ang pagpapala sa pamamagitan ng buong henerasyon. Ang Ethiopia ngayon ay isang buhay na patutuo kung paano ang isang espiritual na interbensyon sa nakaraan ay patuloy na nagdadala ng masaganang prutas hanggang ngayon. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na mabuhay ng may layunin araw-araw. Alam na ang ating mga aksyon ng pananampalataya ay maaaring positibong makakaapekto hindi lamang sa ating kasalukuyan, kundi pati na rin sa mga susunod na henerasyon. At kung sa palagay mo ay nakakita ka ng sapat, maghintay. Dahil ngayon makikita natin kung paano ang mga banal na paghahayag na ito ay kinakatawan at napanatili ng kamangha. Manghang sa pamamagitan ng sining at debosyon sa Ethiopia. Nais mo bang matuklasan kung paano nila ito ginawa? Well, samahan mo ako dahil ang darating ay magtaka ka pa. Ang aking kapatid, ipinagpapatuloy namin ang aming espiritual na paglalakbay na may isang mas kamangha, manghang at nasasalat na paghahayag. Ang sagradong mga representasyon na nagpapanatili ng hindi kapani. Paniwalang kwentong ito sa mga sinaunang simbahan ng Ethiopia. Tiyak na narinig mo ang sikat na kasabihan. Ang isang larawan ay nagkakahalaga ng 1,000 mga salita. Bueno, sa Ethiopia, ang katotohanan ito ay tumatagal sa isang malalim at nakakagulat na espiritual na kahulugan. Ang mga simbahan ay nahukay sa bato ng Lalibela at sa iba pang mga banal na lugar ay nagpapanatili ng mga kuwadro at mga icon na malinaw na nagpapakita ng arkanghel na si Uriel na may mga pakpak na pula na magalang na mapanatili ang maliwanag na tsalise na may dugo ni Hesukristo. Mahal na kapatid, isipin mo sandali na pagnilayan ang mga sagradong imaheng ito at matuklasan kung paano ang mga gawa na ito ay higit pa sa mga simpleng kuwadro na gawa. Totoo silang windows to heaven. Ang mga artistikong representasyong ito ay hindi lamang pinalamutian ng mga templo, ngunit mayroon ding mas malalim at mas espiritual na layunin.
Sila ay mga visual na patotoo na nagpalakas at napanatili ang pananampalataya ng Kristiyano sa loob ng maraming siglo, lalo na sa mga mahihirap na or asa't paghihiwalay. Marahil sa ilang sandali ay nadama mo na ang Diyos ay tila malayo o na ang iyong pananampalataya ay nawawala ng lakas dahil sa mga panlabas na kalagayan. Bueno, ang mga larawang ito na nagpapanatili ng espiritualidad ng Ethiopia para sa mga henerasyon ay nagpapaalala sa amin na ang pagkakaroon ng Diyos at ang kanilang mga mensahe ng pag-ibig ay nananatiling buhay sa maraming paraan kahit na hindi natin malinaw na nakikita ang kanilang direktang pagkilos sa ating pang-araw-araw na buhay. Kapatid, isinasaalang-alang ng kapatid na Ethiopian Orthodox Church ang mga sagradong icon na ito, hindi lamang bilang sining ng relihiyon, kundi bilang isang tunay na espiritual na channel sa pagitan ng banal at ng tao. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Kolosas 1:1 na si Kristo ay ang nakikitang imahe ng hindi nakikita na Diyos. At ang mga representasyong ito ay tumutulong sa atin na tumpak na lapitan siya ng debosyon. Ang pagmamasid sa mga icon na ito, ang mananampalataya ay hindi lamang naaalala ang sagradong kasaysayan, ngunit aktibong nakikilahok dito, pinapalakas ang kanyang link sa Diyos at personal na nakakaranas ng kanyang pag-ibig. Sa parehong paraan, sa iyong pang-araw-araw na buhay, maaari mong gamitin ang mga visual na simbolo at paalala upang palakasin ang iyong pang-araw-araw na koneksyon sa Diyos, tulad ng pagdadala ng mga maliliit na imahe o mga taludtod sa Biblia na nagbibigay inspirasyon sa iyo at palakasin ang iyong pananampalataya. Alam mo ba na sa mahabang panahon ng geograpikal at relihiyosong paghihiwalay, ang mga larawang ito ang naging pangunahing mapagkukunan ng pagtuturo sa Biblia para sa buong henerasyon ng mga mananampalataya ng Ethiopia? Habang maraming mga lugar sa mundo ang may access sa mga libro at mga ngaral, sa Ethiopia, ang mga sagradong imahe ay natutupad ang pangunahing papel ng pagpapanatiling buhay ng pananampalataya, maging sa mga pinakamadilim na sandali. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay laging nakakahanap ng isang paraan upang makipag-usap sa amin at na walang balakid na may kakayahang pigilan ang kanyang salita na maabot ang puso ng mga naniniwala ng may katapatan. Ang aking kapatid, kung naramdaman mo ang layo sa Diyos, tandaan na hindi na siya titigil na maghanap ng mga landas upang lapitan ka. Buksan ang iyong puso at magpapakita siya sa iyong buhay. Sa wakas, nais kong pagnilayan mo kung paano nakatulong ang mga larawang ito sa buong henerasyon upang mapanatili ang isang malakas at malalim na espiritual na pagkakakilanlan, ganap na natatangi sa mundo ng Kristiyano. Ang Ethiopia ay isang magandang halimbawa ng kung paano ginagamit ng Diyos ang iba't ibang paraan upang ipakita ang kanyang sarili sa kanyang mga anak at mapanatili ang buo ng siganang pananampalataya sa loob ng maraming siglo. Sa ating personal na buhay, kailangan din nating panatilihing buhay ang apoy na ito. Ano ang mas mahusay na paraan upang matandaan araw-araw sa pamamagitan ng mga visual na representasyon o paalala ang dakilang pag-ibig at sakripisyo ni Hesukristo? Ngunit huwag isipin na ang kwentong ito ay nagtatapos dito. Ang aking kapatid, ito ay nananatiling natuklasan kung paano ang natatanging pananampalataya na ito ay nagawa ang simbahan ng Ethiopia na nababanat at autonomiya laban sa mga paghihirap. Nais mo bang matuklasan ang higit pa tungkol sa manghang espiritual na lakas na ito? Pagkatapos, magpatuloy sa akin dahil ang darating ay makakaapekto sa iyo ng malalim. Ang aking kapatid, ngayon ay nais kong ibunyag kung paano ang hindi paniwalang tradisyon ng espiritual na ito ay naging Ethiopia sa isang malakas na halimbawa ng natatanging pananampalataya at pagiging matatag ng Kristiyano. Tulad ng nakita natin, ang bansang Aprikano na ito ay hindi lamang mahimalang natanggap ang sagradong dugo ni Hesukristo, ngunit maingat din na mapangalagaan ang kanyang pananampalataya sa loob ng maraming siglo ng walang direktang panlabas na impluensya. Naisip mo ba kung paano nakamit ng Ethiopia ang buo ng iyong pananampalataya sa kabila ng ganap na napapaligiran ng mga teritoryo na hindi Christian at nahaharap sa mahusay na mga hamon sa kasaysayan? Ang sagot ay tiyak sa espiritual na yaman na ang Diyos ay malalim na naghasik sa kanyang puso mula noong araw na iyon na tinupad ni Miguel at Uriel ang kanilang makalangit na misyon. Gayon din, kapatid, maaari mong mapanatili ang iyong matatag
at tunay na pananampalataya sa harap ng anumang kahirapan. Ang simbahan ng Ethiopia ay lumago ng autonomiya nang walang pagkagambala mula sa mga dayuhang kapangyarihan na bumubuo ng sariling paraan ng pag-unawa at pamumuhay na pananampalataya kay Hesukristo. Ang espiritual na paghihiwalay na ito ay hindi aksidente, ngunit isang banal na diskarte na nagpapahintulot sa mga mananampalataya ng mga taga-Ethiopia na linangin ang isang direkta at tunay na relasyon sa Diyos. Habang ang ibang mga simbahan sa mundo ay nahaharap sa mga pagbabago, dibisyon o salungatan dahil sa mga impluensya sa politika, ang Ethiopia ay nanatiling tapat sa orihinal na ebanghelyo. Sa ganitong paraan, ang Ethiopian Orthodox Church ay naging isang buhay na halimbawa kung paano posible na mapanatili ang isang malakas, tunay at masiglang espiritualidad na batay lamang sa salita ng Diyos. Mahal na kapatid, nalalapat din ito sa iyong espiritual na buhay. Tandaan na ang iyong personal na kaugnayan kay Jesus ay hindi nakasalalay sa mga panlabas na kalagayan, ngunit sa kung paano mo pinapanatili ang iyong pang-araw-araw na koneksyon sa Kanya. Nakasisigla na makita kung paano, sa kabila ng napapaligiran ng mga nakararami na mga teritoryo ng Muslim, ang bansang Ethiopia ay matapang na pinanatili ang pananampalataya na Kristiyano, salamat sa mga sagradong tradisyon na tinulungan ni Miguel at Uriel na maitaguyod. Hindi lamang protektado ng Diyos ang pananampalataya ng Ethiopia, ngunit pinalaki ito sa lakas at pagiging tunay na nagpapakita na walang kahirapan ang maaaring patayin ang ilaw ng ebanghelyo. Siguro ngayon nahaharap ka sa mahirap na ebidensya sa iyong espiritual na buhay. Kung gayon, kumuha ng halimbawa ng espiritual na pagiging matatag ng Ethiopia at alalahanin ang mga makapangyarihang salita ni Apostol Pablo sa Roma 8:37. Kami ay higit pa sa mga nagwagi sa pamamagitan ng isa na nagmamahal sa atin. Ang Diyos ay palaging magbibigay ng lakas sa mga taimtim na naghahanap sa Kanya, kahit na sa gitna ng mga pinakakomplikadong kalagayan. Ang kapatid, isa pang pangunahing aspeto na dapat nating malaman mula sa kwentong ito ay ang isang matatag at nababanat na pananampalataya ay ipinanganak ng pagpapanatiling buo ang malalim na espiritual na mga ugat. Ang Ethiopia ay hindi nagbunga sa mga panlabas na impluensya, sapagkat alam niya na ang kanyang espiritual na kayamanan ay nasa mismong dugo ni Jesus na ibinaba sa kanyang lupa at protektado ng mga archangels. Katulad nito, kung nais mong maging matatag ang iyong pananampalataya, kinakailangan na natagpuan mo ito ng matatag sa mga turo ni Jesus, na gumugol ka ng patuloy na oras sa pagdarasal at pag-aaral ng Biblia. Inaanyayahan kita ngayon na linangin ang isang direkta at malakas na ugnayan kay Kristo, gamit ang mga praktikal na pamamaraan tulad ng pagdarasal araw-araw o pagninilay. Nilay sa mga salita ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan, lalo na ang mga kabanata, tulad ng 15 kung saan pinapaalalahanan tayo ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, ikaw ang mga pampans, nahihiwalay sa akin na wala kang magagawa." Sa wakas ang aking kapatid, isipin kung gaano ka mangha upang matuklasan kung paano ang pananampalataya ng Kristiyano ay maaari pa ring mamukadkad sa mga masamang kondisyon kapag ito ay malalim na nakaugat kay Hesukristo. Ang Ethiopia ay isang buhay na patotoo na ang Diyos ay palaging protektahan ang mga ganap na nagdeposito ng kanilang tiwala sa Kanya. Marahil ay naramdaman mo na ang mga kasalukuyang kalagayan ay hindi pinapaboran sa iyo sa espiritual, ngunit huwag kalimutan na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang kahirapan na maaari mong harapin. Kung mananatili kang kasama ni Jesus, ang iyong pananampalataya ay magiging nababanat at mananatiling matatag bago ang anumang espiritual na bagyo. Ngunit hindi ito ang pagtatapos ng ating panahon, aking kapatid. Kailangan pa rin nating ipakita ng malalim kung paano mababago ng kwentong ito ang iyong personal at espiritual na buhay. Nais mo bang matuklasan ito? Sundin mo ako dahil kung ano ang susunod na hawakan ng iyong puso ng malalim. Mahal na kapatid, naabot namin ang pinakahuling punto ng manghang kwentong ito na nagpapakita ng hindi paniwalang mga misteryo tungkol sa pagpapako sa krus ni Hesukristo at ang malalim na koneksyon na itinatag ng Diyos kasama ang Ethiopia. Ngayon, mahalagang maunawaan na ang salaysay na ito ay higit pa sa isang simpleng kasaysayan o espiritual na pag-usisa. Ang kwento ni Miguel at Uriel na nagdadala ng dugo ni Jesus ay hindi lamang nagpapaliwanag kung paano binuo ng Ethiopia
ang isang natatanging at lumalaban na pananampalataya. Ngunit inaanyayahan din tayo na ipakita ng malalim kung paano ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig at kaligtasan sa iba't ibang mga konteksto at kultura. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig at awa ng Diyos ay walang mga limitasyon o hangganan at palagi siyang kumikilos sa isang nakakagulat at manghang paraan upang maakit ang kanyang mga anak sa kanya. Ang aking kapatid, alam, ang mga paghahayag na ito, inaanyayahan kita na seryosong isipin kung paano ka nabubuhay ng iyong sariling pananampalataya. Ang bawat mananampalataya, tulad ng Ethiopia, ay may natatangi at espesyal na tawag na inihasik ng Diyos sa kanyang puso. Kinukumpirma mismo ng Biblia ang katotohanan ito sa Jeremias 29:11 kung saan malinaw sa amin ng Diyos. Dahil alam ko ang mga saloobin na mayroon ako tungkol sa iyo, mga saloobin sa kapayapaan at hindi masama upang bigyan ka ng wakas na inaasahan mo. Kaya naisip mo ba na ang iyong buhay ay mayroon ding natatanging layunin ng banal na espesyal na idinisenyo ng Diyos para sa iyo? Pagnilayan ito, tulad ng pinili ng Diyos ang Ethiopia upang bantayan ang sagradong dugo ni Jesus, pinili ka rin niya na dalhin ang kanyang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa sa mga nakapaligid sa iyo. Ngayon isipin kung paano itinuturo sa atin ng kwentong ito na hindi natin dapat hatulan kung paano kumikilos ang Diyos sa ibang tao o kultura. Maliban sa atin, ang Ethiopia, kasama ang natatangi at iba pang mga tradisyon mula sa mga kilala natin sa kanluran, ay nagpapakita sa atin na ang landas sa Diyos ay maraming anyo, ngunit isang solong pundasyon, si Jesucristo. Ang ating pananampalataya ay hindi dapat limitado sa ating partikular na pangitain, ngunit dapat maging bukas, mahabagin at tanggapin. Palaging kinikilala na ang Diyos ay nagpapakita ng sarili sa iba't ibang mga konteksto at katotohanan. Hinihikayat kita, sa iyong pang-araw-araw na buhay, nagsisimula kang magsagawa ng pag-ibig para sa mga nag-iisip na naiiba mula sa iyo. Yamang malinaw na itinuro sa amin ni Jesus mismo sa Mateo 10:41. Amad ang iyong mga kaaway, pagpalain ang mga sumumpa, sa paggawa nito magiging tunay na sumasalamin ka sa banal na ilaw na inilagay ni Jesus sa iyong puso. Mahal na kapatid, nais kong hikayatin kang mag-apply ng mga aralin na natutunan sa iyong pang-araw na buhay. Tulad ng Ethiopia, bantayan niya at protektado ang magandang dugo ni Jesus. Mayroon ka ring pribilehiyo na protektahan ang iyong pananampalataya ng may debosyon at paggalang, lalo na sa mga mahihirap na oras. Magsagawa ng mga konkretong aksyon na paniniwala araw-araw tulad ng pagbabasa ng Biblia, pagdarasal ng masigasig tuwing umaga at gabi, o nagsasagawa ng mga tiyak na gawa ng pag-ibig sa iba. Ang mga gawin na ito ay hindi lamang palakasin ang iyong pananampalataya, ngunit patuloy na mapapalapit ka sa walang pag-ibig na pag-ibig ng Diyos. Huwag kalimutan na, tulad ng tinupad ni Miguel at Uriel ang kanilang banal na misyon, mayroon ka ring isang natatanging misyon ng langit na itinalaga ng Diyos mismo upang positibong makakaapekto at ibahin ang anyo sa mga nakapaligid sa iyo. Sa wakas kapatid, ang pambihirang kwentong ito na pinagsama-sama lamang namin ay hindi nagtatapos dito, ngunit simula lamang ng isang manghang paanyaya upang ganap na mabuhay ang iyong pananampalataya. Palaging pinapanatili ang isang bukas na puso at handang tumanggap ng mga banal na paghahayag na inihanda ng Diyos para sa iyo. Laging tandaan na ang tunay na pagtubos kay Kristo ay maaring maranasan sa iba't ibang paraan, inangkop sa bawat puso na taimtim na naghahanap sa Kanya. Sa makatuwid, ang espiritual na paglalakbay na ito ay nagpapatuloy araw-araw, pinalalalim ang iyong relasyon sa Diyos, pagbabahagi ng Kanyang pag-ibig at pagiging matulungin sa kung paano siya ay patuloy na ipinahayag sa iyong buhay. At ngayon, upang maisakatuparan pa ito, nais mo bang matuklasan ang isang hangang pagpapakilala na gagawing malalim na hawakan ng kwentong ito ang puso ng mga nakikinig dito? Well, samahan mo ako sa susunod na hakbang dahil kung ano, ang susunod na sorpresahin ka pa. At ikaw, mahal na kapatid, pagkatapos makinig sa manghang espiritual na paghahayag tungkol kay Miguel, Uriel at ang pagpapako sa krus ni Jesus, sabihin mo sa akin ngayon sa mga komento, paano binago ng kwentong ito ang iyong paraan
upang makita ang pagkakaroon ng Diyos sa iyong pang-araw-araw na buhay. Naramdaman mo na ba ang banal na interbensyon tulad ng nangyari sa Ethiopia? Ibahagi ang iyong karanasan o ang iyong opinyon sa ibaba dahil ang iyong patotoo ay maaaring maging isang malakas na pagpapala para sa ibang mga kapatid na naghahanap din upang palakasin ang kanilang pananampalataya. Tandaan na mag-subscribe sa channel ngayon at buhayin ang kampanilya upang hindi mawala ang anumang bagong video dahil patuloy kaming ibabahagi sa iyo ang nakakagulat na mga espiritual na paghahayag na maaaring mabago ng malalim ang iyong buhay at hindi pa mag-iiwan. Sa screen ang isa pang video ay lumilitaw na lalo na para sa iyo na may isang espiritual na mensahe na perpektong makadagdag sa iyong natutunan. Mag-click at magpatuloy sa pagpapalakas ng iyong pananampalataya. Ngayon, isang malakas na yakap at pagpalain ka ng Diyos ng sagana. Ang iyong kapatid kay Kristo, Marco,